Ayan, magandang umaga, magandang gabi mga ka-wonder. So, ito na naman tayo for today's video. So, alauna na ng madaling araw at kararating ko nga lang galing sa trabaho. I must say, part-time. Diba? Part-time. Ganyan yung mga OFW. Pag may extra time, nagpa-part-time. Thankful nga ako kay Lord kasi may tumawag sa akin and napakalaking bagay yung maliit na halaga para sa araw-araw ko dito sa abroad. So, ayan na, dahil kadarating ko lang at wala kaming kanin, hindi kami nakapagluto. So, naalala ko na may saging pala. Yung saging na yan is hilaw ng mabili ko mga ka-wonder. And ngayon, ilang araw lang, hindi ko tinanggal sa plastic. At ngayon nga, nahinog na siya. Kaya naman, ito ang pagkain ko for today's video. Naisipan ko siyang ilaga. Sabi ko, piprito ko sana. Pero wag na, mantika na naman. Healthy living lang dapat. O, diba? So, ayun na. Yung saging na yan nga pala ay saba. And medyo, yung price, medyo pricey yung price niya. Pero okay lang. Kasi minsan-minsan lang naman ako nakakatikim ng ganito kapag ka nagsisale lang talaga siya. Pero kapag ka yung price niya is yung yung hindi sila nagsisale doon sa bilihan, hindi talaga ako nakakabili ng ganito mga ka-wonder. Kasi nga, it's so pricey. Tama ba yung English ko? Pakicorrect na lang kung mali. So, ayan, nilaga ko nga yan and pinipilit ko yung ka-roommate ko na kumain kasi wala akong kasabay. Sinabay ko din nga pala yung itlog na din para sabay-sabay na. Para isang gasol, isang lutuan, para minsanan. Kasi pareho namang nilaga lahat eh. So, ikukwento ko nga pala, kaninang tanghali, nakapagluto ako ng pinaksiw na isda. Gusto ko lang i-share kasi sa tagal na nawalan ng gasol, ngayon ako ulit nakapagluto. Dahil sa tagal, nakalimutan kong nilalagyan pala ng asin. Joke lang. Sadya lang talagang nakalimutan kong lagyan ng asin. Kaya naman yung pinaksiw ko is maasim lang. Walang asin, walang lasa in short. Pero okay lang. Masusolusyonan naman. Hindi nga talaga ako masyado magaling sa pagluluto, mga ka-wonder. Pero nabubuhay naman ako. Nabubuhay ko sa mga simpleng ginagawa ko, sa simpleng mga niluluto ko, gaya niyan, mga nilaga, ganon. Kung may mga talbos-talbos dyan. So, hanggang ganon lang. Pero yung mga malalalim na pagluluto, hindi ko pa nagagawa. Pero nakakapag-adobo ako, ganon, prito, paksiw. So, masayang-masaya na ako sa ganon. Sa ilang taon ko dito, paulit-ulit na lang yung kinuulam ko kasi kahit ako mismo nagsasawa na sa mga pagkain ko. Nakakaulam lang ako ng totoong ulam kapag may kasama ako or nakikikain ako. Kaya naman ang inyong auntie madalas nakikikain. Makikikain na nga, may pang Sharon pa. Para kinabukasan, wala na akong problema. O, 'di ba? Mindset? Mindset ba? Parang negosyo, mindset ba? Masarap din pag minsan yung kumain tayo ng mga nilagang saging, nilagang kamote, yung mga pwedeng i-alternate natin sa kanin para hindi tayo lagi sa kanin. So, bilang habang tumatanda tayo, kailangan nating mag-healthy living kahit hindi man 100% na healthy living pero mahalaga sa atin na kumain ng mga ganitong klase ng pagkain. Napakahirap sa umpisa kasi syempre iba, pag nasanay ka talaga sa kanin, mahirap pag yung hindi ka kakain ng kanin. Tapos kakain ka ng ganito. Pero pareho namang mabubusog ka. Sadya lang naman hinahanap yung panlasa. Nasubukan ko nga yung isang araw na ganyan mga ka-wonder na wala akong ibang kinain kung hindi prutas, saging, na nilaga, ganon. Or mga pwedeng kainin na sa tingin ko naman ay heavy meal siya. Pwedeng i-alternate sa kanin. And ginagawa ko nga lang mga ka-wonder is kumakain ako ng saging tapos may ulam pa rin ako, of course. Minsan dumadating din ako sa point na talagang hahanapin ko yung kanin. Kung ano yung nakasanayan talaga ng tiyan, yun talaga yung hinahanap. Madaling araw na nga pala mga ka-wonder. Mag-aalas dos na siya, mag-aalas dos na ng madaling araw. Nasanay na din kasi ako na matulog ng mga bandang alas 2, alas 3, ganon. Tapos ang gising, alas 10 ng umaga, alas 11, ganon siya. Pero yun na yung nakasanayan kasi ng katawan ko na routine. Pag minsan ako kompleto ko yung 8 hours, lumalampas pa nga eh. Pero kapag ko may maagang trabaho, hindi ko makukumpleto, matutulog lang ako ng 6 hours. Pero okay lang kasi pagdating ko naman ng hapon, makakatulog ako. Kaya okay lang din. At dito nga mga ka-wonder, naglalaban na din ako kasi linggo na ngayon at bukas ay day off ko. Kailangan ko maglaba ngayon para bukas tulog ako maghapon. No? Diba? Mindset. Ganun ang madalas namin ginagawa para sa pag-day off namin. Talagang pahinga yan. And sometimes kapag mayroon kaming part-time ganon, pinupuntahan namin.
Sayang din kasi yung extra income, lalo na kung wala naman kaming gawain sa simbahan paggabi. Talagang nagpupunta ako para makadagdag sa allowance, makadagdag sa padala sa Pilipinas. At saka napakalaking tulong talaga yung mga pakonti-konting pinagkakakitaan na aside from sahod is meron pang extra. Praise God pa rin. Very thankful ako sa Panginoon kasi may mga ganun pag minsan. Although hindi naman siya araw-araw pero at least sa isang linggo meron. And sapat na yun for the next week na allowance ko. At habang ako kumakain, natatawa ako sa sarili ko kasi ang dami-dami kong nakain. Tapos kumain pa ako ng itlog plus. Sa huli may gatas pa. Yan, di ba? Nakita niyo naman kung gaano katakam ang inyong auntie. Nabisin nga talaga dito yung auntie yo. Kami nagmalmalumak nga nagtrabaho. Isa nga tataak lang makapangan. Kaya talaga nga oray rabi oray parbangon na kit mga anak tiya do. Ngam di bale ta hanak pa yung mga maturog taglablabaak. Tsaka kailangan kong kumain ngayon ng marami kasi pagkatapos kong maglaba, magbibihis na matutulog na hanggang Lunes na ng hapon ng gising ko. At ayun, busog na nga na naman ang auntie nyo. And hanggang dito na lang ang ating video for today. Maraming salamat nga pala dun sa nanood dun sa last na video ko. And God bless. Hanggang dito na lang. Good night.